Good morning daddy. Anak, tanghali na. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Lahat nagagawa niya kahit 17 pa lang siya dahil sa ama niya. Hindi siya nito pinagbabawalan na lumabas at magpunta sa mga bar. Kahit naman iyon ang hilig niya, iniingatan niya pa rin ang dangal niya. 2 AM dad. Niyakap ko ang aking ama mula sa likuran at pinupog ko ng halik ang kanyang pisngi. Isang linggo pa lang simula nang makabalik silang mag-ama mula sa matagal na paninirahan sa Amerika. Ang ama ko ang lahat-lahat sa akin. Hindi lang siya ama kundi matalik ko ring kaibigan. Nang magdesisyon ang ama ko na dito na kami manirahan sa Pilipinas, wala akong pagtutol dahil suportado ko ang lahat ng desisyon ng ama ko. Sa tagal namin nanirahan sa Amerika, hindi ito nag-asawa, kahit ako na mismo ang naghahanap ng makakadate niya. Sobrang mahal ng ama ko ang mama ko na namayapa noong 5 taon pa lang ako, dahil sa sakit sa puso. Dahil nasa bahay lang naman ako, nagsuot lang ako ng cotton shorts and spaghetti strap tank tops. Daddy, aalis ka ba? My daddy is always a good looking. Maghanap ka na kaya daddy ng girlfriend. 35 ka pa lang, marami pang babae na papayag na maging mommy ko. Ganito lagi ang ginagawa ko sa ama ko dahil gusto ko siyang makitang masaya. Baby naman, wala na akong planong makipag-date. Kailangan kong bantayan ang prinsesa ko na sobrang pasaway. Daddy naman, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang pumasok ang kasambahay namin sa kusina at may kasama itong napakagwapong lalaki. Napatulala ako sa kanya at nang ngumiti ito sa akin, para akong nahipnotismo. Kumawala ako sa pagkakayakap ko sa daddy ko at napako ang paa ko sa sahig na nakatingin lang ako sa kanya. The most handsome man I have ever seen in my entire life. Para akong nasa movie na nag-slow motion ang lahat sa paligid ko. Napakaganda ng mata niya na halatang may lahing banyaga. Black ang buhok niya, matangos na ilong, and a sharp jaw, and his lips were so inviting. Sa tingin ko 6 feet ang taas niya. Parang ang daddy ko. Mariin niya akong tinitigan kaya bigla akong na-conscious sa itsura ko. Hindi pa naman ako nakapag-ayos man lang. Tumayo si daddy at sinalubong niya ang lalaki. Nolan, hindi ka ba nahirapan na hanapin ang bahay ko? Nice to see you again, bro. Ibig sabihin, siya ang ninong Nolan kong best friend ni daddy, na laging bida sa mga kwento ng aking ama. Sa isip ko at muli ko itong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Tinawag ako ng aking ama kaya lumapit ako sa kanila. Lalo lang siyang naging gwapo sa malapitan. Parang kay sarap halikan ng lips niya. Nolan, remember Andrea, ang nag-iisa kong prinsesa at ang inaanak mo. Ang laki na niya, umalis kayo dito 5 years old pa lang siya at kinakarga ko pa siya. Nice to finally meet you, Ninong Nolan. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Parang ayaw ko nang umalis sa pagkakayakap sa kanya. Napakabango niya at ang tigas ng katawan niya, mukhang alaga sa gym ang katawan. Remember, bago kami umalis sinabi niya pa sa'yo na hintayin mo siya at papakasalan ka niya. Sambit ng daddy ko na ikinainit ng pisngi ko, at nang sulyapan ko si Ninong Nolan, ngumiti ito kaya napatitig na naman ako sa kanya. His smile took my breath away. I take a deep breath to calm myself down. Sanay naman ako sa mga lalaki sa paligid ko, pero bakit para akong hindi makahinga sa presence niya? Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya at bawat pagkibot ng bibig niya na parang kay sarap halikan. Parang ang sarap makulong sa bisig niyang namumutok sa muscles. I lick my lower lip while looking at him at nang makita niya ang ginawa ko tiningnan niya ako ng masama kaya nginisyan ko siya. May pagka-conservative pala si Ninong, sa isip ko habang nakatitig. Ako sa kanya, Ninong gusto mo ba ng kape, o ako? Sambit ko at hininaan ko ang huling salita na sinabi ko. No thank you, nagkape na ako bago ako pumunta dito, seryosong-seryoso na sagot nito. Baby, I want coffee. Napalingon ako sa daddy ko na may makahulugang tingin sa akin. Kilalang kilala talaga ako ng ama ako. Okay dad, tumayo ako at kumuha ng kape ni daddy. Nang alam kong nakatingin sa akin si Ninong,
Inartihan ko pa ang lakad ko na animoy isa akong modelo. Fast forward. Andrea POV. Miss Andrea Oliveros, I want to talk to you. Lihim akong natuwa na makakasama ko si Ninong Nolan panandalian. Kahit alam kong sasermonan niya na naman ako. Dahil iyon naman ang ginagawa niya tuwing gumagawa ako ng bagay na kinaiinis niya. Nanatili ako sa kinauupuan ko. Nangalumbabo ako habang pinapanood ko ang mga kaklase ko na palabas na ng silid. Ngumiti ako kay Ninong nang kaming dalawa na lang ang natira sa loob ng classroom. Nagsasalubong ang kilay niya at masama ang tingin niya sa akin. What do you think you're doing, Andrea Oliveros? Single ni Ninong, imbes na masindak ako sa kanya ngumisi pa ako. Tumayo ako sa harapan ni Ninong. Mariin ko siyang tinitigan. Ano yun, Ninong? Anong ginawa ko? Nagkunwari akong walang alam sa pinaparatang niya. Alam kong kinagagalit niya. Binuka ko ang aking legs nang tumingin siya sa akin, kasabay ng pagkagat ko sa aking bibig. Lagi ko siyang inaakit tuwing nagtuturo siya. Sa mismong harapan ako umuupo para makita niya ako at matitigan ko siya. Wala ka na ngayon sa USA, Andrea. Stop wearing those clothes at the university and stop what you are doing. Respect me as your professor. Anong problema sa suot ko ngayon, Ninong? Ngumisi ako. He let out a deep sigh at hindi na muling nagsalita. Akmang tatalikod na siya nang mabilis kong hinalikan ang pisngi niya at tumakbo na ako palabas ng classroom. Bye, Ninong. See you later, sigaw ko bago ko tuluyang iwan si Ninong. Malaki ang ngiti ko habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa susunod kong klase. Kailangan kong magtungo sa kabilang building para sa susunod kong subject. Mabilis akong nakapasok sa university kung saan nagtuturo si Ninong dahil sa pinakiusapan ni Daddy si Ninong na tulungan akong makapasok dito sa university, kung saan si Ninong din pala ang may-ari nito. Kagabi ko lang nalaman sa Daddy ko. Marami talagang lihim sa pagkatao ni Ninong kaya lahat ng yun aalamin ko, kasabay ng ginagawa kong pagpapansin sa kanya kahit laging mainit ang ulo nito sa akin. Ang tingin sa akin ni Ninong ay isang spoiled brat, dahil sinusunod lahat ni Daddy ang mga gusto ko. Mapanghusga masyado si Ninong, hindi niya pa ako lubos na kilala, iba ang nakikita ng ibang tao sa totoong ako. Daddy ko lang ang lubos na nakakakilala sa akin. Hi, Andrea. Napalingon ako nang may tumawag sa likuran ko. Nawala ang ngiti sa bibig ko nang makita ang mukha ni James Madrigal, ang conceited na captain ng basketball team ng university na sobra kong kinaiinisan sa pagsunod-sunod nito sa akin, simula ng unang araw ko dito. Gwapo naman si James at kasing edad ko lang siya. Matangkad, nakakaangat sa buhay, at babaero. Maraming babae ang humahabol kay James na inis sa akin tuwing lalapitan niya ako, na pinagtatawanan ko lang. Anong kailangan mo, James? I don't have time for your pambabola, single ko sa kanya na ikinangisi lang nito. Babe naman huwag mo naman akong pagtabuyan lagi. Ngumiti ka naman para hindi ako mapahiya sa barkada kong nakatanggan. Alam mo nakakinis ka, wala akong pakialam sa'yo at sa mga barkada mong conceited like you, pagtataray ko sa kanya. Isa pa sa tingin ng mga ibang tao sa akin ay mahilig akong makipag-flirt sa mga lalaki na wala naman katotohanan. Hinahayaan ko na lang kung anong tingin nila sa akin, I don't care what people think about me. I know myself and my limitations. Hinatak ni James ang braso ko kaya napasubsob ako sa kanya. Na naging iba ang tingin ng mga kay-barkada nito na nagsisigawan sa tuwa sa ginawa ni James. Tinulak ko si James. Nang akman niyang hahatakin muli ang braso ko isang malakas na sigaw ang nagpalingon sa akin. Boses pa lang ni Ninong, alam na alam ko na. Kahit nakatalikod pa ako makikilala ko pa rin siya. Pati ang amoy niya alam na alam ko na dahil sa madalas kong pagdikit-dikit kay Ninong. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ninong at ngumiti agad ako sa kanya ng matamis. Nothing, Professor Nolan, nag-uusap lang kami ng girlfriend ko. Tiningnan ko ng masama si James. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Miss Oliveros, mamaya ka na makipagharutan, late ka na sa next class mo. Agad akong napasimangot kay Ninong.
Gusto kong sabihin na hindi ko boyfriend si James at mas lalong hindi ako nakikipagharotan. Mas pinili ko na lang ang manahimik dahil kahit naman magpaliwanag ako hindi naman na mababago ang tingin ni Ninong sa akin, at hindi naman niya ako paniniwalaan. Don't you dare get near me again, James. Hinding-hindi kita magugustuhan kaya leave me alone, bulong ko kay James para ipaintindi sa kanya na tigilan niya na ako. Sobrang pagkainis ang nararamdaman ko kay Ninong na sabihan niya akong nakikipagharutan sa harap ng maraming tao. Nakakainis ka na talaga Ninong, humanda ka sa akin mamaya. Bulong ko habang naglalakad na ako patungo sa sunod kong klase. Dahil hindi pa ako 18, hindi pa ako pinapayagan ng aking ama na magmaneho mag-isa patungong paaralan, kahit marunong na akong mag-drive at may sariling sasakyan. Ang dapat ay hatid sundo siya ng kanyang ama, sinabi niyang mag-taxi na lang siya pauwi ngunit hindi pinayagan ng ninong niya nang marinig nitong nag-uusap silang mag-ama. Sinabi nitong isasabay na lang ako papasok at pauwi dahil nasa way naman ang bahay namin sa bahay ni Ninong, na sobrang ikinatuwa ko dahil makakasama ko si Ninong kahit sandali sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng klase ko ay agad akong lumabas. Nang makita kong papalapit si James agad akong lumiko sa kabilang daan para maiwasan siya. Ang kulit talaga ng lalaking ito, bulong ko. Nagmadali akong naglakad palabas ng university at agad akong nagtungo sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan ni Ninong. Sumandal ako sa labas ng pintuan habang naghihintay sa kanya. Yumuko ako at sinipa ko ang maliit na bato sa may paanan ko. Hanggang ngayon pagkainis pa rin ang nararamdaman ko kay Ninong sa sinabi niyang nakikipagharutan ako. Hindi man lang nito inalam ang totoong nangyari. Agad akong nagangat ng tingin ng makarinig ako ng nagtatawanan na babae at lalaki. Ang boses ni Ninong ay ang lalaki na malakas ang halakhak, at ang babae naman ay ang kanyang fiancé na si Professor Lorraine. Lalong nadagdagan ang inis ko kay Ninong. When it comes to me he never smiled or laughed at me. He is always aloof. For Ninong, I am a spoiled brat and self-centered, sigaw ng isip ko. I am jealous of Professor Lorraine, easy for her to make my Ninong laugh. Hello Professor Lorraine. Alam kong pareho nila akong hindi gusto ni Ninong. Sumimangot agad si Lorraine at tinaasan ako ng kilay. Simula pa lang ng unang makilala ko siya nakikita ko ang pagkadisgusto niya sa akin. Hindi ko tiningnan si Ninong. At hindi man lang sinagot ni Ma'am Lorraine ang pagbati ko. Nang marinig ko ang pag-unlock ni Ninong ng sasakyan, agad akong pumasok sa likuran ng sasakyan at humalukip-kap sa pinakagilid. Pinaikit ko ang mata ko para hindi ko makita ang paglalambingan nilang dalawa habang nagpapalam sa isa't isa. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at pagsara. Hindi ko na binuksan ang mata ko at nagtulog-tulugan na lang ako. Kahit nagsimula ng magmaneho si Ninong, hindi ako nagsalita o gumawa ng kahit na anong ingay. Naririnig ko ang ilang beses niyang pagbuntong hininga. Andrea, nandito na tayo sa labas ng bahay niyo. Iminulat ko ang mata ko. At tumingin agad ako sa labas ng bintana. Hindi ko sinulyapan si Ninong, baka pag tumingin siya sa akin ay mawala na parang bola ang inis ko sa kanya. Alam kong bukas magiging okay na ulit ako. Agaran akong bumaba. Pagkapasok ko sa gate ibinagsak ko ang pagsara nito. Nakakainis ka talaga Ninong. Bulong ko habang naglalakad ako patungo sa sala. Bakit ka naman naiinis sa Ninong mo? Kababa ko lang ng tawag niya. May problema ba ang prinsesa ko? Sabi ni Nolan mukhang may problema ka. Hay nako daddy, si Ninong nakakainis at ang asungot niyang fiancé. Nagseselos ka ba? Paano kung sabihin kong oo? Tinitingnan ko ang magiging reaksyon ng aking ama. Sa batang edad ko alam kung gustong gusto ko si Ninong. Nakakainis lang ang pagtataboy niya sa akin. Baby you know your Ninong is older than you, saka malapit na siyang ikasal. Ayaw ko lang na masaktan ka. Daddy I like Ninong so much. Umupo ang daddy ko sa tabi ko at niyakap niya ako ng mahigpit. Simula noon hanggang ngayon wala akong nililihim sa akin ama. Lahat sinasabi ko sa kanya. Hindi lang siya isang ama, kundi best friend ko. Kinabukasan,
Good morning, Dad. Medyo late na akong gumising. Ayaw kong sumabay kay Ninong ngayon. Balak kong magpahatid na lang sa daddy ko. Dad, maaari mo ba akong ihatid sa university? Ayaw mo bang sumabay sa ninong mo ngayon? Sumimangot ako at bigla na naman ako nenas. Hindi ko na sinagot si daddy. Umupo ako at nagsimulang kumain. Ayaw kong tumingin kay daddy dahil tiyak na kukulitin niya na naman ako kung bakit ako naiinis kay Ninong. Nakayuko ako habang kumakain at hindi ko namamalayan ang isang taong nakatayo at mataman akong pinagmamasdan. Andrea, bakit ayaw mong sumabay sa ninong mo? Dad, ilang beses mo na yan tinanong, sagot ko sa ama ko nang hindi siya tinitingnan. Nakayuko ako sa pagkain ko. Wala akong gana kaya pinaglalaroan ko lang ang cups arang hawak ko at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. You know you can tell daddy everything, right? I just want to remind you just in case my baby forgot that she can talk to her daddy about anything. Muli along napabuntong hininga. Siguro kailangan kong sabihin sa ama ko para mawala ang bigat ng nararamdaman ko. Naiinis ako kay Ninong kahapon. Sinabihan niya akong nakikipagharotan kay James sa harap ng maraming tao. Hindi ako nakikipagharotan sa James na iyon, Dad. Hinarang niya ako at kinulit. He even grabbed my hand kaya napasubsob ako sa lalaking iyon. Hindi ko na napigilan na maglabas ng saloobin sa daddy ko. Ikaw naman pala ang may kasalanan, Nolan, kung bakit ayaw sumabay ng inaanak mo sayo. Agad akong nagangat ng tingin. Hindi ko alam kung ano na ang itsura ko sa harap ni Ninong. Natulala ako. Hindi ko alam kung ilang segundo lang akong nakatingin sa kanya. Nawala na parang bula ang inis ko nang makita ko ang ngiti ni Ninong. Kakaibang kilati ang hatid sa katawan ko ng matamis niyang ngiti. Baby, close your mouth, baka paukan na yan ng langaw. Daddy naman. Kahit kailan talaga mapangasar ang ama niya. Alam naman nitong humahanga siya sa ninong niya kaya naiinis siya na inaasar siya sa mismong harapan nito. Sorry, Andrea. I didn't mean what I said yesterday. Galit pa ba ang inaanak ko sa akin? Napakasarap sa pakiramdam ang malambing na boses ni Ninong. Alam ko naman na sinasabi niya lang yan dahil nandito si Daddy. Pag wala si Dad lagi siyang masungit sa akin. Pero ayos na rin na nagsorry siya. Nawala ang inis ko. Let's go, late na tayo pareho. Agad akong tumayo. Hinalikan ko muna si Daddy. Kinuha ko ang bag ko at agad kong hinayla ang kamay ni Ninong. Kahit naman masungit si Ninong, hinahayaan niya lang ako sa mga ginagawa kong paglalamang sa kanya. Kahit laging sinasabi niya na anak lang ang turing niya sa akin. Hindi ko na hinintay si Ninong na pagbuksan ako ng pintuan. Agad akong tumakbo sa passenger side ng magarang sasakyan niya. Umayos agad ako ng upo. Hindi ko inaasahan ang paglapit ni Ninong sa akin. Akala ko hahalikan niya ako, iyon pala inabot niya lang ang seatbelt ko at kinabit. Bago tuluyang lumayo ang mukha ni Ninong, inabot ko ang lips niya ng isang mabilis na halik. Andrea Oliveros. Ano yon? Nagmaang-maangan ako. Agad akong tumingin sa labas ng bintana. Saka ako lihim na ngumiti. Ilang minuto na akong nakatingin sa labas, hindi pa rin in-start ni Ninong ang sasakyan. Agad akong lumingon sa kanya. Ninong, paandarin mo na late na tayo. Hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa ni Ninong, kinulong niya ang mukha ko sa palad niya at sinakop ang lips ko. Halik na ngayon ko lang natikman. Napakasarap at naghahatid ng kakaibang init sa katawan ko. Pinaikit ko ang mata ko at dinama ang malambot na bibig ni Ninong. Anong ginagawa mo, Andrea? Bigla akong nagmulat ng mata. Nanunulas ang bibig ko habang nakaharap kay Ninong. Nananaginip ka na naman ng gising, Andrea. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita kong ngumiti si Ninong. Ang ngiti niyang napakagandang pagmasdan. Ang ngiting nagpasaya sa batang puso ko. Ninong, ano kaya ang pakiramdam ng mahalikan ng lips mo? I intensely gaze at him. Ninong, can you kiss me? Mapang-akit kong turan kay Ninong. Tumigil ka, Andrea. Malakas na sigaw niya. Agad na pinaandar ni Ninong ang sasakyan at mabilis ang takbo ng sasakyan kaya nakaramdam ako ng kaba.
Napahawak ako ng mariin sa braso ni Ninong dahil sa takot na nararamdaman ko. Pinaikit ko ang mata ko. Ang lakas ng kalabog ng puso ko. Parang kaming nakikipagkarera sa daan. Ninong, please slow down, sigaw ko. Pakiramdam ko papanawan ako ng ulirat. Minulat ko ang mata ko nang bumagal na ang takbo namin. Bumitaw ako sa braso niya. Hinawakan ko ang dibdib ko. Pakiramdam ko pinagpapawisan ako ng malamig sa takot na naramdaman ko kanina. Napatingin ako kay Ninong nang abutan niya ako ng tubig. Tinabig ko eto. Pagkatapos niya akong takotin, bibigyan niya ako ng tubig. Sinaman ko ng tingin si Ninong sa ginawa niyang pananakot sa akin. Eto na ang huling beses na sasabay ako sa'yo, Ninong. Magta-taxi na lang ako. Ayaw ko pang mamatay. Humalukip ka pa ako sa gilid ng sasakyan. Ilang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ninong. Hindi ko siya pinansin pa hanggang sa makarating kami ng university. Agaran akong bumaba sa sasakyan. Nakakainis talaga. Andrea, bumalik ka dito. Hindi ko pinansin si Ninong. Alam kong hindi niya ako hahabulin dahil marami ng tao na papasok sa university. Agad akong lumiko ng daan. Alam kong hindi mapapansin ni Ninong na hindi ako papasok ng university. Bakit si Ninong pa ang nagustuhan ko? Ang sama ng ugali niya. Mapanakit siya. Magsama sila ng nobya niyang masungit. Agad akong pumara ng taxi. Sa sobrang pagkainis ko, wala na akong balak na pumasok sa university ngayon. Uuwi na lang ako sa bahay. Alam kong wala na si Daddy sa oras na eto sa bahay. Maghapon akong nagkulong sa silid ko pagka-uwi ko kanina. Pinatay ko rin ang telepono ko para walang gumambala akin. Naroon pa rin ang takot sa akin sa ginawa ni Ninong kaninang umaga. Papagabi na nang buksan ko ang telepono ko. You are just nice to me when Daddy is around. I muttered while looking at my Ninong picture on my phone na kinuhanan ko siya ng palihim habang abala siyang kausap si Daddy. Makailang beses kong pinitik ang ilong niya sa telepono ko. Muli akong humiga sa kama. Inilapag ko ang telepono ko sa kama sa tabi ko. Muli akong pumikit. Balang araw, ikaw din ang maghahabol sa akin, Ninong Sandit. Mabilis kong kinuha ang telepono ko nang tumunog ito sa pag-aakalang si Ninong ang tumatawag, pero nang makita kong si Daddy na pabuntong hininga ako. Hello Daddy. Huwag ka na magalit. Hindi ako pumasok today. Bumalik ako sa bahay. Nakakainis si Ninong, tinakat niya ako ang bilis niyang magmaneho. My heart is still beating rapidly. Mabilis kong sambit para ipaliwanag ang hindi ko pagpasok sa university. Alam kong tinawagan ni Ninong si Daddy. Imbes na magalit, malakas na tawa ni Daddy ang narinig ko na ipinagtaka ko. Lagi ka na lang naiinis sa Ninong mo. I called you because I can't go back home tonight. Nasa Cebu ako, baby. Biglaan ang punta ko dito. Kanina pa kita tinatawagan, naka-off ang phone mo. Are you okay by yourself tonight? Yes Dad, I'll be okay. Baka may makilala kang babae dyan na pwede kong maging mommy, huwag mo na pakawalan. That's not gonna happen. I love your mom so much. Wala nang babaeng papalit sa puso ko sa mommy mo. Mula noon hanggang ngayon, kahit anong pagbubuyo niya sa kanyang ama, ayaw na talaga nitong mag-asawa o mag-girlfriend man lang, ibinuhos niya lahat ng oras niya sa trabaho at sa akin. He prioritized me. His world revolved around me and his business. Ang alam ko, mayroong business partner si Daddy dito sa Pilipinas, pero hindi ko kilala. I hope I find someone like you, Daddy. Na ako lang ang mamahalin. I know you will, baby. For now, mag-aral ka muna. You're still too young to think about men. Dad naman, I am not a baby anymore. I hope, Ninong, be nice to me. Muling tumawa ang kanyang ama. I love you, anak. Magluto ka na lang ng food mo. Bye baby, ingat ka dyan. Bye Daddy. Love you. Kahit lumaki akong nakukuha ang lahat ng naisin ko, pero pinalaki ako ni Dad na maging independent. I can cook and I can take care of myself. Sinanay ako ni Daddy na walang mga katulong na gagawa ng mga bagay para sa akin. People around me don't know that. They thought isa akong spoiled brat na maraming yaya na tagasunod.
Pagkatapos kong makipag-usap sa daddy ko agad akong tumayo mula sa kama. Maaga pa naman para magluto. 7 PM pa lang ng gabi kaya naisipan kong maligo sa pool. Agad akong nagpalit ng damit. I wear my 2-piece red bikini na kitang-kita ang magandang hiyubog ng aking katawan. Agad akong bumaba sa ikalawang palapag ng bahay. Binuksan ko ang malaking glass door patungo sa garden kung nasaan ang pool. Agad akong tumalon sa tubig at lumangoy ng pabalik-balik hanggang sa mapagod ako. Nagpahinga ako sa gilid ng pool. Sinandal ko ang likuran ko at tumangala ako sa langit. Pinaikit ko ang mata ko para damhin ang lamig ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam at naganhawahan ako sa lamig ng tubig ng pool. Nang imulat ko ang mata ko isang balto ng tao ang nasal ayan ko. Nakayuko sa akin at masama ang pinapukol na tingin sa akin. Bumilis ang kalabog ng puso ko. Muli akong lumangoy palayo kay Ninong. Alam kong sa sermonan niya na naman ako. Tumigil ako sa paglangoy at muling nagpahinga sa kabilang side ng pool, malayo kung nasaan si Ninong. Get off in the water now, Andrea. Sigaw ni Ninong na hindi ko pinansin. Ilang minuto na akong nakatingin lang sa kanya. Ang tigas ng ulo mo. Bakit hindi ka pumasok kanina? Saan ka nagpunta? Gumala. Katulad ng nakasanayan mo sa Amerika. Tumaas ang kilay ko sa panenermon niya. Daig niya pa si daddy kong Nainermon. My dad knows me kaya hindi niya ako sinizermonan. Si Ninong katulad lang din siya ng ibang tao na ang tingin sa akin, isa akong spoiled brat. Pumunta ka ba dito para sermonan ako, Ninong? Lumangoy ako pabalik sa gawin niya. Agad akong umahan. Lumapit ako kay Ninong at niyakap kahit nabasang-basa ako. Hindi gumalaw si Ninong. Nabasa ang white long sleeve na suot niya. Napasinghap ako nang masilayan ang six-pack abs niya. Ninong had a well-maintained body. Binuksan ko ang ilang butones ng pangitaas niya at ipinasok ko ang kamay ko sa loob. I touched his abs. Ang tigas. I bit my lower lip while I kept touching his abs. Ilang beses ko din dinama ang biceps niya. Ang sarap mangunyapot sa braso ni Ninong na matigas. Nang sulyapan ko si Ninong, nakapikit siya habang kagat ang bibig niya. Napangiti ako. Muli kong dinama ang matigas niyang dibdib at ang matigas ng tiyan. Nakakaramdam ako ng kilati sa gitna ng mga hita ko tuwing pagagapangin ko ang kamay ko sa katawan ni Ninong. I want to touch every part of Ninong's muscular body, sigaw ng isip ko. Napangisi ako nang umalis ako sa harapan ni Ninong, nakapikit pa rin siya at kagat ang bibig. I crossed my arms on my chest and laughed na ikinamulat ng mata ni Ninong. Andrea, stop teasing me. Go change now and pack your uniform. You sleep over in my house. Your dad called me. No, Ninong, I can manage. Galit pa rin ako sa'yo sa pananakot mo sa akin kanina. Dito ako matutulog sa bahay namin. Hindi naman ako takot sa multo. Nakipaglabanan ako ng titigan kay Ninong. Nang bumaba ang tingin niya sa katawan ko sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya. Sexy ba ako, Ninong? Tumayo ako na parang modelo at mapang-akit kung tiningnan si Ninong. No, you're not. Ang bata-bata mo pa para magsuot ng ganyan, Andrea. And stop what you are doing. Anak na ang turing ko sa'yo. So can I call you daddy? Daddy Nolan sounds so good. Right, Ninong? Mapang-akit kong sambit. Napasinghap si Ninong. Namaywang si Ninong. Pumikit at mabigat na bumantong hininga na parang napakabigat ng problema niya. He sighed again. Nang magmulat ng mata masama ang tingin sa akin kaya nakaramdam ako ng kaba. Nagsasalubong ang kilay niya. Change now and pack your things or I will drag you to your room, Andrea. Mariin ang pagbitiw ng bawat salita ni Ninong. Alam kong galit na siya na tinawanan ko lang. You can drag me to my room and take off my bikini, Daddy Ninong. Andrea. Malakas na sigaw ni Ninong kaya tumakbo na ako papasok sa loob ng bahay habang malakas ang tawa ko. Pinakanaka kong sinusulpayapan si Ninong na seryosong nagmamaneho. Nakatingin sa daan. Kahit saang anggulong tingnan, Ninong is a perfect man. His features,
He's smart and undeniably good-looking. Nangingibabaw sa karamihan. Hinahangaan at tinitingala. Ang lalaking sa una ko palang na nasal ayan nagpapawala na sa katinoan ko. Kahit na masungit siya sa akin. Stop staring at me. Paano mo naman nalaman na tinitingnan kita, Ninong? May side eye ka ba? Or are you looking at me? Just shut up, Andrea. Nakabingi na naman ang sigaw niya. Minsan nasasaktan din ako sa mga pagsigaw-sigaw niya sa akin at pagtatuboy, pero hindi ko pinapakita sa kanya. Kung alam lang ni Ninong na bawat salitang binibitawanan niya ay naiipon lahat sa puso ko. Hindi ko alam kung kailan sasabog ang sakit at kung hanggang saan ko kayang tiisin siya. May mahal na babae si Ninong kaya hanggang pang-aakit lang ako sa kanya. Malapit na din silang ikasal kaya hindi ko alam kung kailan ako titigil. Hindi na ako nagsalita, tumingin ako sa labas ng bintana. Inabala ko ang sarili ko sa pagtingin sa labas kahit mga kabahayan lang naman ang nakikita ko. Kahit wala namang magandang tanawin sa labas. Gusto ko lang itago ang sakit na nararamdaman ko sa pagsigaw niya. Nang makarating kami sa bahay ni Ninong agad akong lumabas ng sasakyan. Hindi niya naman ako pinagbubukas ng pintuan katulad ng ginagawa niya sa girlfriend niya, kaya aasa pa ba akong gagawin niya din yun sa akin? Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko ang nagpahinto sa akin sa paglalakad. Hello? Who is this? Unknown. Hi babe. Saan mo na naman nakuha ang number ko? James. Tigilan mo nga ako. Andrea, get inside the house now. Malakas na sigaw ni Ninong Nolan. Dahil sa pagkainis ko nagkunwari akong kausap pa si James. Oo, hindi ako nakapasok kanina, masama kasi ang pakiramdam ko. Bakit, James? Did you miss me? Sinadya kong lakasan ang kunwaring palikipag-usap ko. Andrea Oliveros. Muling sigaw ni Ninong, tumalikod ako at napangiti ng lihim. Si Ninong Nolan na daig pa ang daddy ko sa pagbabantay sa akin. Mahilig Maynarmon. Masungit. Palasigaw. Pero hindi pa rin mawala-wala ang paghanga ko sa kanya. I like Ninong a lot. Sa buong buhay ko kay Ninong lang ako humanga ng sobra-sobra na lahat ginagawa ko para pansinin niya ako. Nabitawan ko ang cellphone ko nang bigla akong hatakin ni Ninong. I said, get inside the house. Kung hindi ka kayang patinoy ng daddy mo, ibahin mo ako, Andrea. Patinyoan kita at sisiguraduhin kung susunod ka sa mga gusto ko at mawawala yung pagka-spoiled brat mo. Sigaw ni Ninong at mariin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Gusto kong magreklamo na masakit ang pagkakapisil niya sa braso ko pero hindi ko ginawa. Katulad din talaga ng iba, si Ninong na ang tingin sa akin ay spoiled brat. Yumuko ako para pigilan ang pagpatak ng luha ko. Akala ba ni Ninong Nolan manhid ako at hindi nasasaktan? Buhuzet. Marahas niyang binitawan ang braso ko. Agad kong dinampot ang cellphone ko. Gusto kong umiyak nang makita ko ang cellphone kong nasira at ang masakit kong braso. Hinawakan ni Ninong ang kamay ko at hila-hila ako papasok sa loob ng bahay niya. Hindi na ako nagsalita dahil sa pagkainis ko na naman sa kanya. Lagi na lang niyang sinasabi na spoiled brat ako. Agad kong hinatak ang kamay kong hawak-hawak niya. Tumayo ako sa sala, hinihintay ko na igiyan niya ako sa magiging silid ko. What do you want to eat for dinner? Mahinahon niyang sambit. Hindi ko siya tinitingnan. Nakatingin lang ako sa paanan ko. Nararamdaman ko ang pananakit ng braso ko. Gusto ko na lang matulog at hindi makita si Ninong na ubod ng kasungitan. Where is my room? Nagangat ako ng paningin sa kanya. Mariin ang pagkakatitig ni Ninong Nolan sa braso ko na namumula. Mabigat etong bamantong hininga. Gusto kong matawa sa nakikita kong pagkaawa sa kanyang mata. Marunong din pala maawa ang masungit na ninong ko, sigaw ng isip ko. Where is my room? I am tired. Umupo ako sa sofa nang hindi pa rin nagsasalita si Ninong. Agad nagtungo si Ninong sa pintuan ng makarinig eto ng katok. Pagbalik niya kasama niya na ang girlfriend niya. What is she doing here, babe? Marteng tanong ng girlfriend niya at inirapan agad ako. Han, di ba nasabi ko na sayo na inaanak ko si Andrea? Nasa Cebu ang daddy niya kaya dito siya matutulog ngayon.
Tumaas ang kilay ko sa malumanay at malambing na pagkakasabi ni Ninong Nolan sa nobya niyang maarte. I thought we were going out tonight for dinner. Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Muling tumaas ang kilay ko sa kartihan na naririnig ko. Ninong, where is my room? Mabuti pang matulog na lang ako kaysa marinig ko ang paglalambingan nilang dalawa na masakit sa puso. Upstairs, Andrea, the first room on the left. Agad akong umakyat sa itaas. Hindi ako nagsalita. Iniwan ko silang walang palam. Nag-iisang anak ba ang inaanak mo, babe? May pagka-spoiled brat. Narinig ko pang sambit ni Professor na ikinataas ng kilay ko. I am not a spoiled brat, bruha, bulong ko. Malalaki ang hakbang na ginawa ko paakyat sa ikalawang palapag. Tuwing naglalambingan si Ninong Nolan at ang babaeng maarte, nakakaramdam ako ng panibugho. I want my ninong attention, pero hindi ko makuha kahit isang ngiti niya, puro galit at pagsigaw ang tanging nakukuha ko sa kanya. Siguro sinabi ni Ninong na spoiled brat ako sa nobya niya kaya ganon din ang sinabi niya kanina. Wala kami sa university kaya hindi ko siya kailangan. Tawaging professor, bulong ko habang binubuksan ko ang unang pinton sa itaas na nakita ko. Hinubad ko ang mga kasuotan ko, tanging panloob ko na lang ang natira sa katawan ko. Binagsak ko ang katawan ko sa kama. Dama ako. Naaamoy ko ang pabango ni Ninong Nolan sa kama. Mas lalo kong nilubog ang mukha ko. Napakabango. Pumikit ako at unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa makatulog ako. What, Dad? I am tired. Nagising ako sa mga pagyugyog sa braso ko. Ayaw kong imulat ang mata ko. Andrea, the dinner is ready. Bakit naririnig ko ang boses ni Ninong sa silid ko? Sambit ko. You're not in your room, Andrea. You're in my room. Get up and put on your clothes. Agad akong bumangon. Sa pagkataranta ko nahulog ako sa kama. Ang sakit. Bakit ka ba kasi nanggugulat, Ninong? Help me please, masakit ang pangupo ko. Napasama ang pagkakabagsak ko sa sahig, sobrang masakit ang pangupo ko. Nagpanggap akong nasasaktan. Agad akong binuhat ni Ninong at pinaupo sa kama. Lihim akong napangiti. Saan masakit? Tinuro ko ang puso ko. Agad kong hinayla si Ninong. Napahiga ako sa kama at nasa ibabaw ko siya. Agad kong inangkin ang bibig ni Ninong at ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng t-shirt niya. Dinama ko ang matigas na tiyan ni Ninong. Nang masiyahan na ako at alam kong nakaganti na ako kay Ninong, tinulak ko siya agad. Mabilis akong tumayo mula sa kama. Kinuha ko sa sahig ang mga damit ko na hinubad ko kanina at mabilis akong nagbihis. Nang sulyapan ko si Ninong, masama ang tingin niya sa akin, inirapan ko lang siya. Tinalikuran ko siya at nagsimula na akong naglakad palabas ng silid ni Ninong. Hindi ko alam na silid niya pala ang pinasokan ko kanina, kaya pala naiwan ang amoy niya sa kama. Nang mabuksan ko ang pinton, nilinggan ko si Ninong na nakaupo pa rin sa kama. Nakatingin pa rin sa akin. Daddy Nolan, bakit nakaupo ka pa rin dyan? Gutom na ako. Nilambangan ko ang pagtawag ko sa kanyang daddy. Nasundan pa ng mata ko ang pagbabataas ng Adam's apple ni Ninong Nolan. Naaaliw ako tuwing nakikita kong apektado si Ninong sa pang-aakit ko sa kanya. Napasimangot ako nang maalala na baka nasa ibaba pa ang babaeng bruha na maarte. Hindi ko namalaya na nasa harapan ko na si Ninong. Tinaas niya ang braso ko at hinaplos ang braso kong namumula. He sighed. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo, Andrea? Napatitig ako kay Ninong dahil ang hinahon niya magsalita. Hindi siya sumigaw. Stop staring at me like that. Lahat na lang bawal. Sana hinayaan mo lang ako matulog sa bahay mag-isa. Agad kong tinalikuran si Ninong. Pagkulam ng sikmura ko ang nagpagising sa akin. Sa pagkainis ko kay Ninong Nolan kagabi, hindi na ako nakapaghapunan. Kahit anong pagkatok niya sa pinton ko, hindi ko siya pinagbuksan. Bumaba agad ako sa kama. Nag-inat-inat. Nagtungo ako sa CR. Ginawa ko ang morning routine ko. Dahil alas 6 pa lang ng umaga, hindi muna ako maliligo. Pinatungan ko ng robe ang suot kong nighties. I am not a typical teenager wearing two-piece pajamas.
I prepared wearing nighties like an adult woman. I am 17 but I am older than my age in my mind. Growing up in the United States, I learned to be independent even though my dad is a well-known businessman. Kahit mayaman ang aking ama, nagtrabaho ako para magkaroon ako ng sarili kong pera sa Amerika. Tanging ama ko ang may alam kung gaano ako ka-independent. Agad akong bumaba sa kusina. Bahala na kung magalit si Ninong sa pakikialam ko sa kusina niya. Ano pa bang bago? Lagi naman siyang galit. Kumuha ako ng itlog, ham, onions, green and red peppers at cheddar cheese sa mga stocks ni Ninong sa refrigerator. Magluluto ako ng favorite kong omelette. Me and Dad love omelette, kaya ito ang madalas kong lutuan sa umaga. Nagluto din ako ng fried rice at longganisa. Smells so good, sambit ko. Hinain ko agad sa lamesa ang mga niluto ko. Mauuna na siguro akong kumain kay Ninong. Kung ayaw niyang kainin ang niluto ko, hindi ko naman ipipilit sa kanya. Hindi ko na ituloy ang pagupo ko nang pumasok si Ninong sa kusina na pawis, mukhang kagagaling lang nito sa pagtakbo. Nasal-ayan ko na naman ang abs ni Ninong at ang biceps niya. I lick my lower lips while staring at Ninong. Ninong cleared his throat. Good morning Daddy Ninong, pang-asar ko sa kanya. Stop Andrea, wag mong sirain ang umaga ko. Okay, madali naman akong kausap. Umupo ako at naglagay ng pagkain sa plato. Nagsimula akong kumain nang hindi inaalok si Ninong at hindi ko na rin siya tiningnan. Niluto mo ang lahat na ito. Nagangat ako ng tingin sa kanya na nasa harap na pala ng lamesa at isa-isa sinusuri ang mga niluto ko. Hindi ka ba makapaniwala na marunong ako magluto? Because you think I am a spoiled brat na walang ginawa kundi magwaldas ng pera ng ama ko. Tama ba ako Ninong? Napatitig siya sa akin ng matagal na para bang binabasa niya ako. Kinagat ko ang bibig ko at palihim kong tinanggal ang pagkakabuhol ng robe ko. Lihim akong napangiti ng sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ninong habang nakatingin sa dibdib kong halos kaunti na lang ang natatakpan dahil sa suot kong nighties. Gusto mo ba ng kape Ninong o ako? Agad na tumalikod si Ninong na ikinangisi ko. Nang wala na sa paningin ko si Ninong, itinali kong muli ang robe ko at pinagpatuloy ang pagkain. Malapit na akong matapos kumain nang bumalik si Ninong sa kusina. Bakit ba ang hot ni Ninong tingnan kahit naka-short at t-shirt lang ang suot niya? Sigaw ng isip ko. Nangalumbaba ako sa lamesa at sinundan ko ng tingin ang bawat paghakbang ni Ninong patungo sa lamesa. Agad akong tumayo at kumuha ako ng plato. Ninong, alam kong hindi ka kumakain sa umaga, pero try mo ang favorite omelette ko. Daddy love it. Ngumiti ako nang umupo si Ninong. Nilagyan ko ng omelette ang plato niya. Nilagyan ko din ng sinangag at longganisa. Ninong, ubusin mo yan. Umalis ako sa tabi ni Ninong. Gumawa ako ng kape niya. Alam kong mahilig sa black coffee si Ninong. Pagkalapag ko ng kape niya, bumalik ako sa kinauupuan ko kanina. Nangalumbaba ako at hinintay ko ang unang pagsubo niya. Are you done eating? Oo Ninong. Kumain ka na, bilis. Sobrang excited ako na malaman kung magugustuhan ni Ninong ang mga niluto ko. Nang magsimulang kumain si Ninong, napangiti ako. Masarap ba Ninong? Hindi masarap. Sumimangot ako. Siya lang ang hindi nasarap sa omelette ko. Nagdadabog akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Dinampot ko ang platong pinagkainan ko. Ang sama mo talaga Ninong. Pwede mo namang sabihin na masarap kunwari para sa nagpakahirap na magluto niyan. Nakakainis ka talaga. Hindi ko na napigilan ang sabihin ang nasa isip ko. Iniwanan ko siya ang nagtungo ako sa lababo para hugasan ang mga ginamit ko sa pagluluto. Nakakainis talaga. Ang sama-sama niya talaga. Pwede naman magsinungaling kahit minsan para hindi makasakit ng damdamin. Nanigas ang katawan ko nang hinalikan ni Ninong ang pisngi ko. Nasa likuran ko siya. Ramdam ko ang matigas niyang dibdib sa likuran ko. Nilagay niya sa lababo ang plato niyang wala ng laman. It's delicious. Nakiliti ako nang tumama ang mainit na hininga niya sa tainga ko. Natuwa ang batang puso ko na kinain niya lahat ng pagkain na nilagay ko sa plato niya.
Hindi ako makapaniwala na magaling ka palang magluto, Andrea. Muling sambit ni Ninong. Ramdam ko pa rin siya sa likuran ko. My body is tense. Humarap ako kay Ninong. Hindi ko alam na sobrang lapit niya sa akin. Tumama ang mukha ko sa matigas niyang dibdib. Sadyang matangkad si Ninong kaya hanggang dibdib niya lang ako. Wala ka naman talagang alam tungkol sa akin, Ninong. Mabilis kong inabot ang bibig niya. Marami pa akong alam na gawin, Ninong. Gusto mo ba ipakita ko sa'yo kung ano pa ang kaya kong gawin, Daddy Ninong? Mapang-akit kong sambit. Hinaplos ko ang dibdib ni Ninong habang mariin ko siyang tinatitigan. Napalunok si Ninong nang ipasok ko ang kamay ko sa loob ng t-shirt niya at dinama ko ang abs niya. Andrea, stop. Mautal-yutal pang sambit ni Ninong na tinawanan ko lang. Tumalikod na ako at pinagpatuloy ang paghuhugas ko. Ginulo ni Ninong ang buhok ko na para akong bata. Nasa ulo ko pa rin ang kamay niya at ginugulo ang buhok ko. Ninong, stop doing that. Single ko kahit hindi ako nakatingin sa kanya. You're just like a daughter to me, Andrea, kaya tigilan mo na ang mga ginagawa mo. Hindi kakahimigan nang nagbibiro ang tinuran ni Ninong. I am not your daughter and that's not going to happen. I like you, Ninong, at hindi ako titigil. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. He sighed. Andrea, hinding-hindi kita pipiliin over my fiancé. I love Lorraine at siya lang ang babaeng gusto ko kaya tigilan mo ang kahibangan mo. I feel the pain in my chest. Sumasakit ang lalamunan ko sa pagpipigil na maiyak. Every word from Ninong is giving me a lot of pain. It hurts a lot. You can't tell me what to do, Ninong. Narinig niya ang papalayong yabag ng ninong niya. Doon niya pinakawalan ang luha niya na agad din naman niyang pinahid. Someday, Ninong, ikaw naman ang hahabol sa akin, bulong niya. Kahit masasakit ang banibitawan na salita ni Ninong, hindi niya pa rin ako maitataboy palayo sa kanya. Balang araw pagsisihan ni Ninong ang mga ginagawa niyang pagtataboy sa akin. Ang paulit-ulit na sinasabi ko tuwing nasasaktan ako sa ginagawa niya. Andrea, tumatawag ang daddy mo sa cellphone mo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag niya? Nakalimutan mo ba, Ninong, na sinira mo ang phone ko last night nang hinatak mo ako, nalaglag ang phone ko kaya nasira? Can I use your phone? Tatawagan ko lang si daddy, pagtataray ko sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kagabi na nasira ang phone mo? Paano ko sasabihin kung nagsusungit ka? Puro ka sermon, Daddy Ninong, daig mo pa si Daddy. Ilang beses ko bang sasabiban sa'yo, Andrea, na huwag mo ako tawaging Daddy, single na naman niya. Ilang beses ko din ba sasabihin sa'yo, Ninong, natatawagan kitang Daddy dahil sabi mo parang anak mo na ako. Pang-aasar ko sa kanya. Hindi nakapagsalita si Ninong kaya lihim akong napangiti. Kahit ayaw kong sumabay sa kanya ngayon sa pagpasok sa university, wala na naman akong nagawa nang magsungit siya at sa pilitan akong ipinasok sa sasakyan. Hindi ko din maintindihan si Ninong, parati na lang akong tinataboy at sinasabihan na itigil ko ang paglapit-lapit sa kanya, pag ayaw ko naman sumabay sa kanya sa pagpasok sa university sa pilitan niya naman akong pinasasabay sa kanya. Ninong, nasaan ang phone mo? Tatawagan ko lang si Daddy. Hindi siya nagsalita at nang mapatingin ako sa bulsa ng pantalon niya. Agad kong ipinasok ang kamay ko sa loob ng bulsa ng pantalon ni Ninong. Nagmamaneho si Ninong kaya hindi niya magagawang hawakan ang kamay ko sa gagawin ko paghawak sa kanya. What are you doing, Andrea? Ninong, nagmamaneho ka kaya ako na ang kakunan ng phone mo sa bulsa ng pantalon mo. Sinadya kong hindi muna kunin ang telepono ni Ninong. Pinaabot ko hanggang sa pinakailalim ng bulsa. Naz, ang ginang kamay ko ang nakabukol sa gitna ng mga hita ni Ninong. Sinadya kong hawakan ang dulo nito. Malakas na napamura ni Ninong. Agad kong kinuha ang phone niya. Tumingin ako sa labas ng bintana para hindi makita ni Ninong ang pagngiti ko. Anong password ng phone mo? Hindi nagsalita si Ninong kaya humawak ako sa hita niya. Hinaplos-haplos ko ang hita ni Ninong. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Ninong, inalis niya ang kamay ko. Isang nagbabagang tingin ang pinukul niya sa akin. 1215
Sigaw niya. Pareho ng code ng phone ni Daddy ang kay Ninong. Alam ko ang code ni Daddy dahil yan ang month and day ng birthday ko. Bakit kaya ganon din ang kay Ninong? Malaking tanong sa isip ko. Nakaramdam ako na parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ko nang mabuksan ko ang phone ni Ninong. Ang ganda ng ngiti ni Ninong habang yakap si Professor Lorraine na ginawang wallpaper. Biglang nasira ang araw ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatitig sa phone niya. Hindi ko namalayan na nakarating na kami ng university. Hinagis ko ang phone sa legs ni Ninong. Nagsisi ako na pinakialaman ko pa ang phone niya. Kung paghanga lang ang nararamdaman ko kay Ninong, bakit nasasaktan ako ng ganito? Malaking katanungan sa isip ko. Agad akong bumaba sa sasakyan. Nang linggonan ko si Ninong nakatitig siya sa akin. Nakakainis ka talaga Ninong. Bakit sa akin hindi mo magawang ngumiti? Bulong ko habang naglalakad ako papasok ng university. Hindi ko pinansin ang pagbati ni James kahit sinabayan niya ako sa paglalakad. Matigas talaga ang ulo ni James kahit ilang beses ko nang sabihin sa kanya na huwag nang lalapit sa akin. Ms. Oliveros, please follow me in my office. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang baritonong boses ni Ninong. Nagsasalubong ang kilay niya. Ninong has owned an office in the university dahil siya ang president ng university. May nagawa ka ba Andrea kaya pinasusunod ka sa office ni Professor? Bulong ni James sa akin. Masamang tiningnan ni Ninong si James na ipinagtaka ko. Ano na naman kaya ang problema ni Ninong? Baka pagagalitin niya ako sa paghagis ng telepono niya. Nakatingin lang ako kay Ninong. Ayaw ko muna sumunod sa kanya. Alam kong sermon na naman ang aabotin ko. Hindi pa nagsisimula ang klase ko puro sermon na agad si Ninong. Ms. Andrea Oliveros, did you hear what I said? Follow me in my office now. Muling sigaw ni Ninong. Nginisyan ko siya. Masama niya akong tiningnan nang hindi pa rin ako umalis sa kinatatayuan ko. Andrea, sumunod ka na kay Prof. Ibang klaseng magalit yan. Alam mo bang kinatatakotan yan si Prof? Bulong na naman ni James sa akin. Nang sulyapan ko si Ninong matalim ang tingin niya kay James at sa akin. Yumiigting ang panga niya at nakakuyom ang kamao niya. By Andrea, ayaw kong madamay sa galit ni Sir, baka ibagsak niya pa ako. Nagmamadaling umalis si James. Inilang hakbang lang ni Ninong ang pagitan namin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Agad niya akong hinayla. Mahigpit ang hawak niya sa palapulsohan ko. Masakit ito pero hindi ako nagreklamo. Hinayaan ko lang na hilain niya ako. Malalaki ang hakbang niya kaya nakakaladkad niya ako. Sa haba ng biyas ni Ninong isang hakbang niya 2 o 3 ang sa akin. Naka-heels pa ako kaya medyo nanakit na ang paa ko sa pagkaladkad niya sa akin. Nang makarating kami sa opisina niya agad niyang nilock ang pintuan. Pabalya niya akong tinulak paupo sa upuan sa harap ng lamesa niya. Unang beses kong nakapasok sa opisina ni Ninong. Inikat ko ang paningin ko sa loob. Maluwang ito at naka-organized ang lahat. May aircon, may isang mataas na cabinet na punong-puno ng mga aklat. May mahabang sofa sa kaliwang parte ng maluwang na opisina ni Ninong. Sa harap ng mahabang sofa may coffee table na may nakapatong na glass vase na may fake flower. Sa lamesa ni Ninong may nakapatong na gawa sa glass at naka-engraved ang President Nolan Tandog. Kagalang-galang tingnan ni Ninong na nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang mag-ara niyang lamesa ang pagitan namin. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Sesermonan mo na naman ba ako? Nakipaglabanan ako ng titigan kay Ninong. Kung hindi pa tumunog ang kanyang telepono hindi niya aalisin ang masamang tingin niya sa akin. Good morning babe, I am at my office. Okay, sabay tayong lunch later. I love you. Bye. Para na naman tinusok ng karayom ang puso ko nang marinig ang paglalambingan ni Ninong at ng nobya niyang bruha. Nakakainis na kailangan ko pang marinig ang kaswitan nilang dalawa, at marinig kung gaano kalambing si Ninong kay Lorraine, samantalang sa akin laging galit at masasakit na salita ang lagi kong naririnig.
Ilang minutong katahimikan ang dumaan sa pagitan namin ni Ninong. Bakit mo ba ako pinasunod dito, Ninong? Kung sesermonan mo na naman ako, huwag mo na ituloy. Sinisira mo lang lalo ang araw ko. Agad akong tumayo nang hindi siya nagsalita. Nagmarcha ako palabas ng opisina niya. Pinapunta lang ako sa opisina niya para ay parinag ang paglalambingan nila. Gusto talaga lagi akong saktan, bulong ko. Nang nasa harap na ako ng pinto, nakarinig ako ng katok. Agad ko etong binuksan. Pagkagulat ang rumahistro sa mukha ni Lorraine nang ako ang nabungaran niya. Masama niya akong tiningnan at tinaasan ng kilay. Hindi ko siya binati. Nagmadali akong makalayo sa opisina ni Ninong. Nang lumingon ako, nakita ko pa ang masamang tingin ni Lorraine bago niya isara ang pintuan. Lalo lang akong nakakaramdam ng panibugho sa mga naiisip ko na maaring may nangyayari na kila Ninong at Lorraine sa likod ng nakasarang pintuan. It's so hurt, bakit kailangan ko etong maramdaman? Dumiretso ako sa labas ng university. Ayaw ko muna makita si Ninong. Mas mabuti pang umuwi na lang ako sa bahay at magpakalasing. Bakit kasi sa isang hawak at titig ni Ninong lumalambot ako at nawawala ang galit ko sa kanya? Sunod-sunod na malutong na mura ang pinakawalan ko bago ako pumasok sa taxi. I hate you, Ninong.